tanghaling ito. Tunay nga pong napakahiwaga ng Panginoon sapagkat itinulot niyang makatayo ako sa inyong harapan upang sa ating mga kapatid ay magbabahagi kung ano ang kahiwagaan at biyayang natanggap nila sa Panginoon. Isa pong paalala, kung maaari po ang mga cellphone ay ipaki-off lang po natin. Yung lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat. Mayroon po tayong sharer na magbabahagi. Ang una ko pong tatawagin ay ang ating kapatid na si Medi Pangilinan ng Bahay Pare. Palakpakan po natin ang ating kapatid. Magandang isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Walang hanggang papurit pasasalamat po sa Ama ang nais ko pong i-share sa inyo. Na-i-share ko na po ito minsan pero ulit-ulit ko pong i-share kasi mahiwaga po itong naganap sa buhay ko at sa buhay po ng kabiyak ko. Una po kaming nadako dito ay nang ma-stroke po ang kabiyak ng puso ko. Dumating po kami dito, mga March po yun. Nung magdako po kami dito, ang kabiyak po ng puso ko ay talaga pong hirap na hirap sa paglakad. Hanggang sa dumating nga po kami dito, wala po rito ang mahal na apo, nasa Batangas po. Pangatlong araw po namin dito nang dumating po ang mahal na apo at sinabi nga po na magbabanyos ang aking kabiyak. Habang nagbabanyos po ang aking kabiyak, kasi po kami dadalawa na lang sa bahay. Bagamat may 4 po kaming anak, malalayo po sila. Sa dati ko pong buhay, bago po ako madako dito, ako po ang may karamdaman. Almost 10 years na po ako'y may karamdaman at pinagbabatahan ko po ang karamdaman kong ito. Ang na-diagnose po ng doktor sa karamdaman kito ay enlargement of the heart. Ang blood pressure ko po tumataas ng 230/130. Ang cholesterol ko po ay umabot ng 385. Nung una po, talaga pong mabigat para sa amin. Kasi nung una pong ako'y nagpupunta ng doktor, talaga pong napakaraming gamot ang binigay sa akin para inumin ko. Sa hindi nga po inaasahan at kaloob na siguro ng Panginoon, nang madako po kami rito, habang nagbabanyos po ang kabiyak ko, dinulog ko po sa Ama. Sabi ko po, Ama, ayon po sa kalooban mo, hinihingi ko po sa inyo na ang kagalingan namin ng kabiyak ko ay ipagkaloob ninyo. At yun na nga po. Nung pong mga ilang araw pa lang siyang nababanyusan ang kabiyak ko, nakaramdam na po siya ng ginhawa. Mga ilang araw po, nung po una kami pumupunta rito,
kumukuha lang po kami ng tricycle para siya naming masakyan. Hanggang sa nung almost 6 siguro po, mga 6 na araw o 7 araw, nakapag-drive na po siya ng motor. At kami na po dalawa ang bumibiyahe papunta dito. Ako naman po, talagang idilulog ko po sa Panginoon ang aking karamdaman. Kasi po, ang sabi ko po sa Panginoon, Panginoon, patnubayan mo po kami. Paano naman po kung pati ako magkasabay ang aming karamdaman? Paano naman po ang gagawin ko? Ko po ganun. Hanggang sa dumulog nga po ako sa Ama, lagi ko pong naririnig sa mahal na Apo, manalig, ibigay ng buong puso sa Panginoon ang pananalig at pananampalataya at ipagkakaloob sa atin ang anumang karamdaman na ating hinihiling. At salamat po sa Panginoon sa pamamagitan po ng pakikinig at pananalig sa mahal na Apo na kinalugdan. Mula po noon hanggang sa ngayon, ito po ako, awa ng Panginoon, wala na rin po akong iniinom na gamot. Kasi po yung gamot naging sanhi ng paghina po ng tenga ko sa dami po ng gamot at sa lakas ng mga gamot na iniinom ko. Kaya nagpapasalamat po ako at nagpupuri sa Panginoon. Dahil hindi lang po ang kabiyak ng puso ko ang gumaling, pati na rin po ang karamdaman ko. Kaya, Panginoon, nagsusumakit po ako at dumadalangin sa inyo na nawa po ay gabayan mo po kami ng tuluyan, na yakapin mo po kami ng mahigpit ng iyong banal na espiritu nang kami hindi na muling mawalay sa iyo. At nananalig po ako, Panginoon, at buong pasalamat pa rin po na binibigay ko sa inyo ang lahat-lahat ng kagalingan na sana ay buong puso mo pong ipagkaloob sa amin sa habang buhay nang kami ay habang kami nandito sa piling mo ay makapagbigay pa po kami ng lubos na pananampalataya sa inyo. Yun lang po. At aawit po ako ng kahiwagaan ng Panginoon. Sana po ay maawit ko ng maayos. Mahiwaga ang buhay ng tao. Ang bukas ay di natin biho at manalig lagi sana tayo. Ang Diyos ang pag-asa ng mundo. Pag-ibig sa ating kapwa-tao at laging magmahalan tayo. Yan ang lunas at ligaya at pag-asa ng bawat luha. Mahiwaga ang buhay ng tao. Ang bukas ay di natin piho at manalig lagi sana tayo. Ang Diyos ang pag-asa ng mundo. Pag-ibig sa ating kapwa-tao at laging magmahalan tayo. Yan ang lunas at ligaya at
Maraming salamat kapatid. Tunay nga pong napakadakila ng Panginoon sa matibay na pananalig at pananampalataya ay ipinagkaloob sa inyo ang kahilingan. Ang ikalawa po nating magbabahagi ay ang ating kapatid na si Chatman Bustamante. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Magandang umaga po sa mga nandito. Ako po ay sasalaysay ko po yung nangyari sa buhay ko. Minsan po kasi sinabi ko sa kabiyak ng puso ko na pupunta kami rito. Pero po hindi po kami matuloy-tuloy dahil nga po sa ako nga po ay isang pusakal na manginginom, nakabarkada po. Isang araw po ng linggo nag-basketball po ako. Kasi may pangap ko po kasi ako dito nga po sa Tindambana na wala na po kami masyadong obligasyon. Sabi ko po, punta po tayo kay Apo. Hanggang sa maraming pong buwan ang dumaan, hindi po kami napunta. Yun nga po, isang araw ng linggo, nag-basketball po ako. Sa hindi sinasadya po siguro, inuntog na po ako ng ating Panginoon. Nabagok po ang ulo ko sa ambiento. Hanggang sa naitakbo po ako sa ospital. Ayun po, nasitiskan po ako. Sabi po ng doktor, meron daw pong namuho na dugo sa utak ko. Hanggang sa inobserbahan po ako ng 3 gabi at 3 araw sa ospital. Pero hindi po ako mapakali. Sabi ko, puro po kasi hanggat nakapikit ako, ang naiisip po dito po sa lugar ng Dambana na ito. Kasi po may pangako ako. Ayun po hanggang sa nung paglabas ko po ng ospital, araw po kasi ng Merkulis ata noon, lumabas ako ng ospital, kinabukasan po, Webes, pumunta na po ako rito. Hanggang sa po, nabanyusan po ako rito ng 9 na araw, tuloy-tuloy po yun, wala po akong baktaw. Kanya po ako nagpapasalamat kay Apo Maria sa pagkukuha po sa pagbabanyos. Ngayon nga po galing po ako ng Baliwag. Noong po isang araw kasi nagpasitiskan pa po uli ako. Galing po ako ng Baliwag ngayon. Kinuha ko po yung naging resulta ng CT scan ko. Sabi po ng doktor, ayos na raw po ako. Tapos, yung pong reseta ko hinanap sa akin. Kala po siguro ng doktor, umiinom pa ako ng gamot. Pero buhat po nang lumabas na ako ng ospital, hindi na po ako uminom ng gamot. Dito na nga po ako nagpagaling kay Apo sa Dambana. Kanya po kanina sabi ng doktor, wala ka na ayos na ikay pakiramdam mo. Tuloy-tuloy mo lang yung gamot mong iniinom. Awa po ng Diyos, buhat nang lumabas ako ng ospital, hindi man po ako uminom ng gamot na. Ngayon po, mahusay na po ako, wala na po akong nararamdaman. Kanya po ako, medyo nahuli nga akong dumating, kakapraso na ako nakapagsayaw. Dito po kasi, sumayaw ka lang, mawawala na yung nararamdaman mo, basta pinawisan ka. Kanya buhay po ang Diyos. Kanya ako, gano'n lang po ako, nagpapasalamat sa ating kinulugdaang Apong Konsing at sa ating pong Panginoon, Divine Mercy at kaya sa ating Ama. Magandang umaga po uli at sa lahat po ng may karamdaman, basta po manalig lang po kayo. Ibigay po natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Wala pong imposible sa Kanya. Maraming salamat po. Magandang umaga muli. Maraming salamat kapatid sa matapat na pananalig sa Panginoon ay hindi Kanya binigo. Lahat ng iyong kahilingan ay pinagkaloob Niya. Kaya umasa ka na sa matibay mong pagkilala sa Kanya, lahat ng iyong kahilingan ay Kanyang ipagkakaloob. Ang ikatlo po nating magbabahagi
ay ang ating kapatid na si Lito Gianan ng Bustos. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa ating kapatid. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Ako po ay dati, medyo may tagal-tagal na rin po dito. Ngayon, napunta po ako ng Batangas. 6 na buwan po ako roon. Tapos nagkasugat po yung pa ako, eh hindi na rin po gumaling. Kaya naputol na po yan. Yun lang po yun. Naputol yung pa ako. Pero po dito talaga, mapaghimala po talaga rito. Sabi ko sa inyo. Kasi dati po, 3 kahang sigarilyo ko. Ngayon po, hindi na ako naninigarilyo. Nung kuwan na ito. Wala nung binanyusan ako dito, hindi na ako naninigarilyo. Kaya napaka-palad natin at napunta tayo rito. Yung pag-ibig ko, napakahirap maglakad sa pag-ibig. 1 punta lang namin doon nung hiniling ko dyan ma-approve na. Basta't may hihilingin ka talaga, ibibigay ng Ama yan. Tapos ito, putol na nga po ako, nahulog pa ako sa kama. Dahil tumawag si kapatid Natalia sa akin. Tawagin ko ra yung kabiyak ko, nawala naman sa isip ko, putol pala ako. Lumundag ngayon ako, hulog ako sa kama, ito, baldado ko na naman to. Pinahilot ko ulit kay kapatid na Lando. Ngayon, naitataas ko na. Dito lang tumawag ba naman si kapatid na Talia, tawagin ko rin kabiyak ng puso ko. Inawala sa isip ko, putol pala ko. Tumama ito sa hamba ng pintuan. Narinig nung kabiyak ng puso ko yung pamangkin niya. Lagabog ako Wala. So, sabi ko ito, putol na nga yung pa. Ay kapuputol pa lang. Tumama pa to, kaya halos hindi ko na magsaklay man ako, hinahawakan pa ako rito. Grabe ang pahirap sa akin ng mga nagdaang kuwan dahil tagal ko hindi napunta rito. Halos 6 na buwan dahil nasa Batangas ako naglagi. Ngayon, sinundo ko nung kabiyak ko, may sugat dyan, ayun, naputol. Kahit paano naman, iraraos din dahil wala na nga pong kuwan. Dito ka lang talaga magtsatsaga, makakakamtan mo. Yun lang po at maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Magandang umaga pong muli. Maraming salamat kapatid. Tunay nga pong napakapalad niya sapagkat inalay niya ang kanyang karamdaman sa ating Panginoon at kahit na siya'y may kapansanan ay pinipilit niya rin pong dumalo rito sa banal na gawain. Kaya sa iyo kapatid, magpakatatag ka lang at hindi ka bibiguin ng ating Panginoon sa iyong kahilingan. Ang susunod ko pong tatawagin ay isang alagad, ang ating pong kapatid na Tita Rose. O Diyos amang dakila, pinaturi ka at pinasasalamatan, ang lahat po ng bagay ay sa ilamang, wala pong makaangkin ng kahit sino.
Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Bagaman po ako hindi ganong, hindi ganong marunong kumanta, aalayan ko po ang Panginoon. Larawan mo indibay, hinahagkan-hagkan, kinakausap kay luhay bumubukal, na kaya ngayon ika'y matatagpuan kapag di ka nakita. Ako'y nalulumbay, larawan mo di ba'y hinahagkan-hagkan, puso'y nalulumbay, puso'y saan kaya ngayon ika'y matatagpuan? Baryo ng paligid, dambana mong banal, nahan, nandito ka, tibay. Salamat po sa iyo, Ama. Kodik po ako. Ito po ay kahapon lang ang binigay sa akin. Kaya hindi ko pa po ganong napag-aralan. Ikaw ang siyang nagbigay buhay dito sa mundong ibabaw. Ikaw lamang at wala nang iba, O Diyos naming pag-asa, buhay naming Panginoong Ama. Dalangin ko'y hari nawa sa bawat oras ako'y sa'yo, sa isip at puso ko, sa isip ko at salitang gawa. Patlupa mo'y di magkakasala, kamali ay tama. O dinggin mo, Diyos Ama, kapangyarihan mo'y sinasamba. Pagpupuri sa'yo, Ama, sa ngalan ng tagapagligtas, Jesucristong lumikha. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat, Tita, sa magandang awitin na ipinagkaloob nyo sa umaga, sa katanghaliang ito. Ang susunod ko pong tatawagin ay isang caps na magbibigay ng isang awitin. Ang ating pong kapatid na caps na si Magno Guevara.
Salamat po. Salamat po, Panginoon. Ako'y tinawagan mo muli upang mag-alay ng awit sa iyo at sa ating mahal na apo na kinalugdan at sa inyong lahat. At lalong-lalo na sa ating mga Kap 1, 2, 3. Marami. Para po sa ating lahat. Nakalimutan natin kanta ko. Hindi ko alam ito. Panginoon, sana'y paalala mo sa akin ang aawitin ko. Ikaw ang sandigan ng buhay dito sa templo mo pinirang. Ikaw ang tunay na patnubay sa lahat ng iyong nilalang. Nagpupuri sa iyo, O Diyos Ama. Buong mundo, ikaw ang pag-asa. Panginoong Jesucristo banal, tinubos ang sanlibutan. Pakilang layunin ay dinggin lahat ng mabuti ipunin. Ilayo mo kami sa dilim, liwanag ng buhay ay kamting. Buhay na Diyos, kami nagpupugay, nagpupuri sa iyong kabunyan. Lukubin mo ng iyong kabanalan ang sa iyo'y nagmamahal. Salamat sa mapagpalang kamay, pinawi mo itong karamdaman, kagalingan ng may karamdaman, galing sa Diyos nating ibuhay, galing sa Diyos nating buhay. Salamat po, maraming pong salamat. Tama na po. Alam po ninyo, ako kung minsan naalala ko po na akala po nila ako hindi ko na itutuloy. Ang tutuhanan po, tuwing kakanta po ako rito, para po nadadagdagan ng lakas ko, masayang masaya po ako. Ako ay maligaya, magbuhat ng kita'y makilala. Buhay ko'y sumisigla, damdamin wagas sa aking diwa. Banal na Espiritu, damang-dama ko na sa aking puso ang tapat kong pagmamahal, pagsuyo ko sa'yo habang buhay. Kay sarap palang mabuhay kung malinis ang iyong kalooban. Sa harap ng dalaginan, napapawi ang karamdaman. Ikaw, O Diyos Ama, patnubayan mo ang sanlibutan, ang taglay mong kabunian,
kapangyarihan mo'y walang hanggan. Kay sarap palang mabuhay kung malinis ang iyong kalooban. Sarap ng dalaginan, napapawi ang karamdaman. Ikaw, O Diyos Ama, patnubayan mo ang sanlibutan, ang taglay mong kabulian, kapangyarihan mo'y walang hanggan. Ang taglay mong kabulian, kapangyarihan mo'y walang hanggan. Salamat po, maraming pong salamat. Lumakas na naman ang katawan ko. Maraming salamat kapatid. Ang susunod ko pong tatawagin ay ating kapatid na choir, si kapatid na Mirna Andrada. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Purihin at nakilain ka, Ama. Maraming salamat pong muli sa pagkakataong ito na niloob mong ako'y tumindig sa harapan. Muli po, Ama, iniaalay ko po sa iyo ang lahat-lahat. Manguna't maghari ka po sa aming lahat na naririto. Higit sa lahat sa kung anumang iaalay namin sa harapan na mula sa iyo, maghari ang kalooban mo, Ama. Amen. Magandang umaga po mga minamahal ko mga kapatid. Kumusta po kayo? Dapat po laging mabuti. Laging mabuti at laging mapalad. Yung pong mga nagsitindig mapapalad po yon na tinawag ng Panginoon na hindi tinanggihan ng panawagan ng Ama. Amen po ba? Katotohanan po yon. Bakit ko po sinabi? Sapagkat kapag tinanggap mo sa puso mo ang udyok ng kalaban ay hindi ka makakatugon. Amen? Kaya ano po ang marapat? Magtibay po tayo. Piliting kung nanghihina ay huwag malugmok, magpalakasan at magdalanginan. Amen po ba? Sapagkat anumang alay natin sa Diyos, kapag bukal sa ating puso ay malulugod siya. At sa bawat pag-aalay natin, maaaring sa bawat lumbay na tinataglay ng ating puso ay magsilbing kagalakan. At ako po, inaangking ko na, tingnan niyo po yung butiki, oh. Galak na galak po, naglalakad sa... Amen po ba? Napakabuti ng Diyos. Ganyan po, pag naghahari ang kalooban ng Panginoon, kung ano-ano po yung pinatutunghay niya. Inaaya ko po ang isang kapatid, sabi ko, samahan akong umawit, subalit maaari nga po iba ang kaloob ng Ama sa kanya, kaya hindi ko rin po maunawaan kung ako ba'y aawit o patuloy na akong magbabahagi. Kung sa ibabahagi po ay napakarami, sa bilang isang anak ng Diyos na araw-araw ay nabubuhay sa mundong ibabaw, kaakibat po ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng mga pagdalisay. Amen po ba mga kapatid? At doon sa pagdalisay na yon, habang tayo'y nakakatindig, nakakatugon sa panawagan ng Ama, tayo'y ginagamit niya, tayo'y nagpapagamit sa Kanya. Ano pong ibig sabihin nun? Sa ganang akin po, ang ibig sabihin nun, patuloy nagwawagi ang kalooban niya sa puso ko. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Lubhang napakarami po. At kinukonsider ko na lamang po sa buhay ko na ang mga yun ay pagdalisay na lamang upang higit pang maging makinang at maigting ang pagkilala ko sa Panginoon. Upang higit pang makalaban, upang higit pang
maipagtibay ko sa katauhan ko yung nasa niya para sa akin. Kaya po mga minamahal ko mga kapatid, bago po ako magbigay ng kahit anong awiting kalooban ng Ama, nais ko lamang pong bitiwan sa inyong kataga bilang magkakapatid na tinawag ng Diyos sa dakong banal na ito. Magdalanginan po tayo. Tulong po tayo. Sabi nga po, kaming mga alagad, kung titignan, wala kami pinagdadaanan. Subalit, sadyang sa pagpapakilala ng Diyos sa amin, higit ang pag-ibig niyang ibinubuhos sa amin. Ngayon yung pag-ibig ng pagdalisay upang higit namin siyang makilala at batid po namin, kayo rin, kayong lahat, tayong lahat. Ito ba'y udyok sa puso ko na hindi ko matutulan, na hindi ituran bago ko ano man ang alay ko, Panginoon. Halimbawa po, mayroon tayong kapatid na nalulumbay, nalulugmok, may nagdadaanan. Man po kayo mga lapitan natin ang kapatid at ating ituran ng kapatid, pinananalangin kita. Kapatid, dinudulog kita. Hindi na po. Sa puso po natin. Sa puso natin mga kapatid. Sapagkat kung tuwirang ang ating damdamin sa bawat isa ay magkakapatid sa espiritu. Higit pa po yun sa magkakapatid sa laman. Di po ba? Kung mayroon tayong natutunghayang kapatid na nalulumbay at ang naghahari sa iyo ang damdaming mula sa Diyos, di po ba nalulumbay din po tayo? Amen po ba? Na hindi mo masabi sa Kanya yung lumbay niya'y nararamdaman mo, kundi doon sa pamamagitan ng sa damdamin mo'y gusto mo pareho kayong makabangon. Kaya po yung mga kaukulan na nararamdaman po kung ano yung pinaahayag ko. Magdalanginan po tayo at yung mga kapatid natin na alam natin sagad sa lumbay, atin pong apuhapin sa maliliit na kaparaanan, maipadadama po natin ang ating pagmamahal, higit sa lahat, sa katapatan ng ating pagdulog sa Ama, na kung ano man yung pinagdadaanan niya, pagdalisay sa kanyang buhay ay kanyang mapagtagumpayan at patuloy tayong magkasama-sama sa dakong ito sa piling ng ating Ama, sa piling ng kanyang banal na Espiritu at sa piling ng ating minamahal na Apo Kunsing na kanyang ginagamit. Magdalanginan po tayo na sa tuwina sa bawat pagtindig ng mahal na Apo sa paghahari ng kalooban ng Diyos, magdulot sa atin ng katatagan ng mga bagay-bagay na iaalay sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Maraming salamat po mga kapatid. At bakit nga po baga ang awiting ito, yung pong awiting ipaglalaban at ito pong awiting ito, kung pagninilayan nga lamang po, bakit inaawit ito? Bakit ko inaawit? Gayong nakasuba-suba ko sa mga pagdalisay. Paano kung masasabing you're the best thing? Kasi po, sa bawat pagdalisay, hindi po ako nananatiling nakadapa. Hindi po ako nananatiling nakasubsob kung hindi nasasabi ko pong, Lord, you're the best thing. Sapagkat patuloy niya akong ibinabangon. Siya po talaga yung pinaka-the best na nangyayari sa buhay ko. Na pag nararamdaman ko po siya, nakababangon po ako. At ipinaparam po niya yung mga dalahin na parang di ko na kaya. Yun po ang pakahulugan ko sa awiting ito. Yun naman pong pakikipaglaban na awitin, yun po yung tuwirang patuloy kong ipinakikipaglaban, yung damdamin, yung kalooban na mula sa Kanya.
at hindi ko pinaghahari, hindi ko pinakikipaglaban yung aking kalugmukan. Kaya papuri sa Ama, salamat po sa kanyang kadakilaan. Muli po ang awiting ito ay iniaalay ko po sa ating Panginoon. Para sa iyo, I've had my share of my life's ups and downs, but fate's been kind. My doubt are not few. I guess you could say that I've been lucky, and I guess you could say it's all because of you. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, just for every moment that I spent hurt pain, there was a moment spent loving you. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, you'll be there between each line of fate and glory. Oh Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, sige kapatid. That I've been lucky, and I guess you could say it's all because of you. If anyone should ever write my story, for whatever reason there might be, what would there between its line of silent glory? Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord,
'Cause for every moment that I spent hurting, there was a moment spent loving you. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, would be there between its line of hate and glory. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Maraming salamat po, dakilang Ama, Anak at Espiritu Santo. Maraming salamat po. Nakakatuwa. The best things that ever happened to me. Alam niyo po, pag ninilayan niyo po yung awit na yan, the best things that ever happened to me. Napakaganda po nung nilalaman nung awit na yon. Katulad nga po, sabi ko nga po sa buhay ko, talaga namang ang bawat kaganapan sa buhay ko. Kasi po, sa totoo lamang po, napakahirap po tumayo sa harap na to at magbabahagi ka ng hindi totoo sa buhay mo. Napakabigat po noon. Napakahirap. Sabi ko nga po, nagdaan sa aking kaganapan, 3 taon ang lumipas. Siguro po kung sa inyo mangyayari ito, medyo parang, medyo kakaiba. 3 years na po ang nakakaraan. Hindi 3 years, iba to eh. Alam niyo, kwento po ako sa inyo. 3 taon na po ang nakakaraan nang mabalitaan ko po na ang aking anak ay mayroong boyfriend. Sa totoo lamang po, nabalitaan ko po may boyfriend siya. Gayong ang alam ko po, wala naman pong pumopormal sa bahay. Sabi po ng aking anak, Nanay, kasi merong gustong pumunta dito merong gustong pumormal sa akin. Ang sabi ko naman po, abay sige, magpaligaw ka sa bahay kasi hindi ka naman aso para ligawan sa kalsada. Sabi ko po. Bagamat may naririnig na po ako na meron daw pong boyfriend ang aking anak. Kinausap po ako nung aking mga hipag. 3 years ago po. Ang sabi po sa akin ay, yung anak mo, ang boyfriend niya baka hindi mo alam, ay pabalik-balik sa rehab. Ngayon po, minsan, hindi ko po binabanggit sa aking anak na, alam ko anak na ang boyfriend mo ay galing sa rehab, balik-balik sa rehab. Bagamat narinig ko. Tapos po, nung binanggit po niya sa akin, hindi po ako kumikibo. Minsan po, nandun po ako sa taas ng dormitoryo. Meron pong tumungo ditong isang lalaki, hinahanap daw po ako. Hinahanap daw po si Gloria. Dito po mismo sa dambana ng Divine Mercy nagpunta at doon po kami nag-usap. Ang sabi po niya sa akin ay, nagtapat po yung lalaki na yon na ang sabi po niya, sila daw po ng aking anak ay mayroon ng pagkakaintindihan. Ngayon po ang sabi ko, hindi po ako kumikibo. Hinayaan ko po siya na maglahad sa akin. Sabi po niya, ako po ay nagbagong buhay na. Hindi po ako kumikibo. Ay ako po ay na-rehab. Ang sabi ko naman po, anak,
wala akong karapatang hatulang kita sa dati mong buhay. Kung sinasabi mo sa akin na ikaw ay nagbagong buhay na, yan ang titignan ko sa iyo. Nangangako po ako, sabi niya, dahil mahal ko po yung anak ninyo, gusto ko po kaming dalawa ay maging isa na sila nga po ay mag-boyfriend. Pwede po ba ako na pumunta sa inyo? Sabi ko, oo, walang problema yon. Dahil ako, hindi kita hahatulan na ikaw ay sinasabi ng maraming tao. Bagamat naririnig ko rin po na siya ay pabalik-balik po sa rehab. Ngayon po, nag-usap po kami. Sabi ko, sige, malaya kang pumunta sa aming bahay. Nagpupunta po. Hanggang sa kinausap po ako ng mga hipag ko. Ang sabi po sa akin bakit na inaano mo yan hindi mo ba alam na galing sa rehab? Ibig sabihin, pag galing sa rehab, may bisyo siya. Bakit kinukonsinti mo yung anak mo? May itsura pa naman yung anak mo. Ba't hinahayaan mo na ganyan? Baka mamaya kung ano gawin yan, ano ganyan. Ang isinagot ko po ganito. Sabi ko po doon sa hipag ko, ayokong hatulan siya dahil hindi yan ang gusto ng Panginoon. Ang lahat ng tao ay may karapatan na magbagong buhay. Huwag nating, kung hindi mo tatanggapin siya at hindi ko tatanggapin, sino ang taong tatanggap sa kanya? O ngayon, ganito po, tanungin ko po kayo. Kayo po, kung ang boyfriend ng anak ninyo galing sa rehab, hindi po ba magdadalawang isip kayo? Abe, anak namin, may itsura ka. Abe, maghanap-hanap ka ng iba. Yan po Pero sa akin po, naganap po, hindi ko po hinatulan yung tao na yun. Sapagkat mahal ko yung aking anak. Gaanong po kamahal yung anak ko. Kaya, ang gusto ko, kung sino yung mahal niya, mahalin ko rin. Alam po ito nila kapatid na Mirna. Ang sabi ko pa sa kanila, alam ko na may layunin ng Diyos. Bakit? Naganap na ang maging boyfriend ng anak ko siya. May layunin ng Diyos. Sapagkat gusto ng Panginoon, maakay ko itong taong ito. Eto na po. 2 beses ko pong naakay sa dakong ito. Ako po'y kinikilabutan. 2 beses din po siyang benendisyonan ng mahal na Apo Kunching. Nang makalipas po ang ilang buwan, kung paano ko po siya pinakikipaglaban sa mga tao, hindi ako nahihiya. Na naglalakad kami, papunta kami dito. Ang kasama ko yung anak ko at yung sinasabi nila na pabalik-balik sa rehab. Hindi po ako nahihiya. Nasabihin nilang, hey Gloria, ano ka ba yung anak mo? Kinukusiti mo galing sa rehab yung boyfriend na yan. Hindi po ako nahihiya. Pinagtatanggol ko po. Pagkaraan ng ilang buwan, nagka-break po sila. Sabi ko po kay kapatid na Mirna, hindi nagtagumpay ang Diyos sa pag-akay sa Kanya. Sapagkat alam ko na kung bakit naganap yon, ginamit lamang ako ng Panginoon para siya ay maakay dito. Ganun pa man, marahil hindi sila ang para talaga sa isa't isa. Break na po sila. Ngayon po, ang nangyari, ilang buwan, matagal na po, nababalitaan pa rin po, ganun pa rin ang ginagawa. Hanggang sa dumating na po yung pagkakataon na, bagamat wala na silang ugnayan ng anak ko, nagtungo po sa akin. At doon po siya nagtapat po na, sabi niya, Nay, sabi niya, magmula nang hindi na po ako napunta sa Divine, naakay na naman po ako ng bisyo. Ganun na naman po, nagbalik na naman po ako sa dati. Wala siyang magulang dito, nasa ibang bansa. Ang sabi ko po, anak, bakit mo ginawa yung ganyan? Ako na nagtitiwala ako sa iyo. Kahit sino man ang tao na marinig ko na sinasabi ikaw ganun, hindi kita hinatulan kung sino ka. Sapagkat ako'y walang karapatan. Bilang ako'y tumanggap sa Diyos. Sapagkat ang sabi, mahalin mo yung mahirap mahalin. Paano mo nga ba mamahalin yung adik? Paano mo nga ba mamahalin yung galing sa rehab? Hindi mo alam baka yung anak mo lukuhin o baka kung ano gawin. Pero bakit ginawa ko? Ngayon po nagtapat po siya. Ang bata pong ito kasi mapakaganda po ng hanap buhay. Gumagawa po sila ng mga upuan, kung ano po mga muebles. Ngayon po, nanay, sabi niya, napakabigat po ng aking problema. Sabi ko, anak, ano yung problema mo? Tumanggap po kasi ako ng mga gawain na lamensa, yung mga ganyan. Ngayon po, dahil po sa aking bisyo, yung pong pera na pinaginamit ng pan-down payment at bayad roon ay nagamit ko. Sino po ba ako para pagsabihan niya sa akin yon? Sabi ko po, anak, paano ngayon ang gagawin mo? Umiiyak ang bata. Ang sabi po niya, nanay, ididemanda daw po ako, ibabarangay daw po ako. Sa awa ko po doon sa tao na yon, doon po sa batang yon na inaakay ng ama, bagamat alam kong hindi nakapagtagumpay ang ama sa kanya. Sabi ko po sa kanya, pinangaralan ko po siya, pinangaralan ko lahat. Walang idudulot na maganda ang bisyo tayo, ang tandaan mo yan, anak. Ako kung paano kita pinaglaban, dahil hindi ako nahiya. Kung ano man ang pinagdaanan mo, kasama mo ako, kasama mo magina, hindi kita kinahiya. Proud ako na makasama ka, dahil alam ko, umaasa ako na babaguhin ka ng Panginoon.
Ngayon po ang sabi ko po, para wag nang mademanda pa siya, wag na lang siyang mabarangay. Sabi ko, kailangan daw po niya ng 10,000. Sa totoo lamang po ng kapanahonan yun, hirap na hirap po kami. Sapagkat ang maliit na tindahan na inaasahan namin at pati po yung feeds na aking hanap buhay. Gaano po ba kalaki ang tubo sa feeds? Napakakonti lang po, alam po natin. Subalit nang dahil sa layunin ko na tulungan ang bata na to, sapagkat ayoko na umabot pa sa mademanda siya, ayoko na umabot pa sa mabarangay pa yung kanyang kahihiyan. Sabi ko, anak, bukas ng umaga, sabi ko, manalangin ka. Ipanalangin mo na makabenta ako ng feeds. At ang benta ng feeds na ito, ibibigay ko sa iyo. Tulong ko sa iyo sapagkat ang gusto ko makapagbagong buhay ka. At kung sakali na itong pera na ito, maigawa mo ganit, maibigay mo na sa kanila, ayusin mo na ang buhay mo. Ayusin mo na ang buhay mo. Umiiyak po yung bata. Kinabukasan, tinatanong ako ng aking anak, Nanay, ano ginagawa dito ni ganon? Eh wala ka ako kasi best friend ko yan eh. Dahil alam mo naman, pinapangaralan ko. Sabi niya. Hanggang sa nakinabukasan, bumalik po siya sa akin. Ibinigay ko po ang 10,000 na pinagbilan ng feeds. Ang sabi ko po, hinawakan ko kamay. Sabi ko, anak, batid mo ang salaping ito kung saan ang galing. Alam mo kung ano ang layunin ko. Gusto kitang tulungan. Bagamat ito hindi ko salapi, gamitin mo. Ngayon po, nakita ko po yung bata. Pag dumadaan ako sa kanila, gumagawa po ng kung ano po yung gawain na pinagawa sa kanya. Sabi ko, ay, salamat. Nagamit niya yung perang 10,000 doon sa kung saan dapat gamitin. Pagkaraan po ng 1 linggo, naiyak po ako sapagkat dinampot po ng pulis at muli dinala sa rehab. Wala pong nakakaalam kundi ako lang. Sabi ko po ay ganito. Sabi ko po, Panginoon, siyempre po, nawala na ako ng pag-asa. Paano pa ako mababayaran? Napunta nga, nakulong na naman. Sabi ko, Diyos ko, Ama, wala na po ako. Medyo nalungkot ako sapagkat yung pera ay hindi akin. Subalit, wala na po akong magawa. Idinalangin ko na lamang po na, Ama, batid mo kung anong layunin ko. Nagkautang ako ng dahil dito. Pero batid mo kung anong layunin kong tulungan ng kapwa ko. Nakulong po uli sa rehab. Wala na po kaming ugnayan. Nang kung ilang buwan po, nabalitaan ko po nakalabas. At ang tumulong pala sa kanya na nagpalabas, yun namang bago niyang girlfriend. At then natuwa po ako nakalabas. Tapos po bigla, after a month, bigla po siyang nag-abroad. Nag-abroad po, kasama yung girlfriend. Tinulungan ng girlfriend na may kaya para sila makapunta sa ibang bansa. Ngayon po, bagamat, opo, nandun yung katuwaan ko, pero nalulungkot ako sapagkat hindi na nga ako niya mababayaran. Hanggang sa nag-Facebook po ako. Nakita ko po sa Facebook. Sabi ko po, anak, kamusta ka na? Sumagot po siya, sabi po niya sa akin na, ay nanay, eto po, mabuti po. Ganito po ang trabaho ko dito. Ako po manager ngayon dito sa restaurant. Ganyan po ano. Tapos sabi po niya sa akin, wag po kayo mag-alala. December po uuwi ako, babayaran ko po kayo. Nabuhay na naman po ako dahil yung 10,000 mababalik po sa akin. Ngayon po, hindi ko na po binanggit yun. Basta tuwing ano ko po siya sa internet, nagkaka-chat po kami, puro po salita ng Diyos na sinasabi ko, anak, mahalin mo ang buhay mo na binigay ng Diyos sa iyo. Na kung paano binigyan ka ng pagkakataon. Nandito ka sa Pilipinas, walang gagawin sa iyo ang tao, kundi tignan ang katauhan mo bilang ikaw ay ganon, bilang ikaw ay ganon, bilang ikaw ay ganon. Sa madaling salita po, ganon po. Umuwi po ng December. Nabalitaan ko po umuwi siya ng December, subalit hindi po siya nakapagkita sa akin. Gayunpaman, wala na po kasi wala na po sa akin eh. Wala na po. Ngayon po, pagkaraan ng 2 taon, sabi ng aking anak, Nanay, nakita ko kasi doon sa Tiangge. Sabi ko, ha? Nakita mo, nandiyan ba? Hindi pa po natatapos. Yung pong pinag-uusapan namin kung nandiyan siya, bigla po nagring ang cellphone. Pag-angat ko po ng cellphone, siya po yung tumawag sa akin. At ang sabi po niya sa akin, Nanay, kamusta na po kayo? Sabi ko, nagulat po ako. Sabi ko, anak, mabuti. Sabi ko, ano, kamusta ka na ba? Nanay, gusto ko po sanang tumungo dyan sa inyo ngayon. Ang sabi ko po ay ganito, anak, kasi aalis ako, pupunta ako ng Baliwag, kung gusto mo, dadaan na lang ako. Sige po, dumaan po kayo dito. Hanggang sa dumaan po ako sa kanila. Nandoon po yung kanyang mga magulang na galing ng Amerika. Tapos po kinausap po niya ako.
Sabi ko, anak, kamusta ka na? Eto po, awa po ng Panginoon, babalik po ulit ako ng abroad. Kasi po, nandun po yung pagyayabang ko dun sa aking mga hipag na, tignan ninyo, hinuhusgahan ninyo, ngayon manager pa dun sa Singapore. Di po ba? Samantalang yung anak ko, nandito lang, kasama ko, nagtitinda dyan. Para bang proud po ako. Tapos po, sabi po niya sa akin, Nanay, maraming salamat po sa tulong na ibinigay niyo sa akin. Bihira po ang katulad ninyo. Hindi po ako kumibo, nakaganyan po ako. Sabi ko, salamat anak. Sabi niya, alam niyo po ba, mahal na mahal kayo ng Diyos. Sabi ko, bakit? Wala po kasi akong ginawa kundi ang ipaisip kayo sa akin ng Panginoon. Hindi po ba buhay ang Diyos? Ang sabi ko, bakit? Bakit? Anak, alam mo ba kung bakit ako ang ipinaiisip sa'yo ng Diyos? Sapagkat yung perang iyan, batid niya kung anong layunin ko nang ibigay ko sa'yo. Batid niya kung anong layunin ko, bagamat hindi sa akin yan, dahil ang gusto ko matulungan kita. Sabi niya sa akin, alam niyo po nanay, maraming salamat sa inyo, sapagkat bihira po ang katulad ninyo. Hanggang yung pong magulang niya, nagpasalamat po sa akin at ang sinabi po niya, salamat po sapagkat ang anak ko hindi niyo itinuring na iba. Sabi ko nga sa kanila kung papaano ko, hindi ako nahihiyap, kasama ko sila na isay gano'n, na pinupulaan ng tao. Subalit ako proud pa, dahil alam ko may magagawa ang Diyos sa Kanya. Ako walang magagawa, subalit ang Diyos na buhay, may magagawa sa Kanya. Eto na po, inabot na po sa akin yung sobre. Eto na po ang masaya. Bakit po hindi masaya? Isipin mo wala na, 3 years. Inabot po sa akin ngayon ng sobre. At kinuha ko po, inilagay ko po agad sa bag ko. Sabi ko, Panginoon, napakabuti mo, napakadakila mo talaga sapagkat batid mo talaga ang pangangailangan ko. Sabi ko puro sa bata, anak, sapagkat alam ng Diyos ang pangangailangan ko. Kaya hindi niya winalay ako sa isip mo. Ngayon po, binuksan ko po yung sobre. Nang makita ko po, Singapore dollar, mother! Singapore dollar. Wala po ako nakakita ng dollar. Kaya sabi ko, nung pong gabi na yun, kami nila kapatid na Marine, nag-aano po kami, nag-vigil po kami. Di siyempre, kami po mga magkakasama. Pagdating po sa vigil, kahit na ano yung ayaw mo, ilalabas mo yan. Dahil yan yung nasa puso mo. Pagpapakatotoo na, ano ba nung oras na yung nararamdaman mo? Sabi po ni kapatid na Marine, wag kang kapatid, wag kang mag-alala, kaya mo yan. Alam mo, ang Diyos ay masorpresa, sapagkat ganyan. Kinabukasan po, binuksan ko po ngayon yung sobre. Sabi ko, naku, ako Diyos ko, salamat po, Ama, talagang di mo ako pinababayaan. Antimano po, pinalit ko, ano? Siyempre, pinalit ko, tinignan ko nga kasi po, iniisip ko, magkano kaya to Singapore dollar na ito? Baka mamaya, 5,000 lang ito, nalugi na naman ako 5,000. Ano sabi ko? Naku, punta po ako sa palitan, doon sa Kunching. Kunching po, hindi po Apo. Kunching lang po, nakalagay yan. Punta po ako. Pinalit ko po. Ang napalit po siya, yung $300 ng 10,200 pesos. Di po ba? Ngayon ang ginawa ko, sabi ko, naku, pagkakataon ko na para mag-Jollibee. Sabi ko, ganyan, lakad po ako. Pagdating ko po sa Jollibee, nakita ko po yung mga picture, 99 pesos, 120. Sabi ko, mahal. Sabi ko po, mahal. Sabi ko, papanik na lang ako sa taas. Kunwari, nag-Jollibee din ako, nag-CR na lang po ako, lumabas po ako. Kasi po, sanay po ako doon sa palengke, yung pumunta ka doon sa loob ng palengke, bibili ka, meron pang libreng sabaw. Sa sobra ko pong tuwa, sa totoo lamang po, siyempre po, akalain ba namang bigla-bigla, kinalimutan mo na, tapos meron kang 10,000, 10,200, di po ba? Nakalista na sa utang mo yun, sa utang ko, dahil may utang ako sa pinagkautangan ko. Ngayon po, ang ginawa ko, sabi ko, hindi, sayang. Sabi ko, pupunta ako doon sa loob ng palengke, doon pa sa merong tinadtad na hiniwang inihaw na baboy, tsaka may sili. Doon po sa loob doon po ba sa pagkakumakain kayo, tumatagak ang pawis mo? Tapos po, habang tumatagat at sumusubo ka, humihigop ka ng sabaw, merong kakalapit sa'yo, sasabihin po, doon po ako kumain. 47 pesos po, busog na busog po ako. Sa sobrang kagalakan ko po, sabi ko po sa ale, pwede po ba makahingi uli ng sabaw? Inuhaw po ako, sobrang inuhaw po talaga ako. Bakit po? Yun po ay sa sobrang kagalakan. Alam ko po, sabi ko nga, ganun kadakila ang Panginoon. Akala lang natin, kuminsan, naku, Panginoon, ganyan ka na ganyan, pero parang walang sagot. Lalo na po sa ating mga may karamdaman. Kuminsan parang walang nangyayari sa atin.
Pero hindi po, kasi patuloy at patuloy siyang nakasilay sa iyo. At kumikilos ang Espiritu Santo, halimbawa katulad ko po sa akin na yon, sapagkat batid ng Panginoon, hindi ko salapi yun. Naging pagkakautang ko doon. Kaya ang ginawa niya, ipinaisip niya doon sa tao na yon. Hindi niya hiniwalay sa kanyang kaisipan, ako. Ganon kahiwaga ang Panginoon. Ganon siya kumilos. Akala lang natin, hindi natin nararamdaman kung paano siya kumilos. Pero buhay, na buhay po ang Diyos. Tayong tao, sabi ko nga isang halimbawa sa akin, papaano mo nga huhusgahan yung kapwa mo? Katulad nga noon, ngayon ni manager pa. Yung nakapag-asawa pa. Yung sinasabi sa akin nung mga namin na, naku, yung anak mo, anong mapapala dyan? Iyan ay galing sa rehab. Ngayon po yung nakapag-asawa at manager pa siya sa Singapore. Samantalang yung anak ko nandun lang sa aming hanap buhay at nakaupo lang doon. O di po ba? Ganyan kabuti at kadakila ang Diyos. Sabi nga, hindi mo pwedeng sukatin ang kapwa mo. Hindi mo pwedeng husgahan ang kapwa mo sa nakikita mo lang sa kanya. At sabi mo, ubod ka ng daldal. Sabi, hindi po ganun. Kung madaldal naman, katulad nga ni Isadora, daldal ng daldal, makabuluhan yung dinadaldal, di po ba nakalulugod naman sa ating Panginoon? Ganun po yan. Hindi natin pwedeng sukatin ang tao ayon sa kung ano lang yung nakita mo. Hindi po. Napakabuti at napakadakila ng Diyos. Ang sabi ko nga, ibabahagi ko ang naganap sa aking buhay na ito. Sapagkat ang naganap sa akin na ito lang ang kaya kong ibahagi sa kapwa ko. Ito lang ang kaya kong ibigay. Sapagkat hindi ko pwedeng ibahagi yung naganap kung kani-kanino, kundi yung sa akin eh. Kaya po, muli, sasabihin ko po sa inyo, lalo sa mga may sakit, ang Diyos ay nagbibigay ng pag-asa sa buhay. Kung ikaw ay nalulugmok na't nanghihina, sa puso nyo mayroong pangkaunting lakas. Yun po yung ating pagtibayin. Sabi ko nga, kung hindi ang Espiritu Santo at kung hindi ang Panginoon Diyos ang naghahari sa akin, marahil, hindi po natin alam, di po ba? Subalit, pinanghahawakan mo na ang Diyos ay buhay, na siyang nakagabay at sa iyo ay nakapatnubay, kaya ikaw ay may lakas at katatagan. Kaya po mga minamahal kong kapatid, sa karampot na aking ibinahagi sa inyo na makatotohanang naganap sa aking buhay, nawa po ay magsilbing inspirasyon sa inyo. Huwag kayong mawala ng pag-asa, sapagkat ako nga po sabi ko, 3 taon. 3 taon akong nakatanga, pero bigla na lang nang bumalik naman siya, ibinigay niya sa akin yung biyaya na yon. Kaya purihin, dakilain ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan at pag-ibig na inalay niya sa atin. Maraming salamat po. Maraming salamat kapatid. Maraming salamat po sa mga kapatid nating nagbahagi. Tayo po'y tumayo upang awitin ang